meaning dapat siya yung kasuhan. Siya dapat ang madisbar. Kasi nung nag-release siya ng statement, here, nag-release siya, binago niya yung signature niya. Mga kababayan, yung putang inang lawyer na to, ayan po yung signature na dinidishonor niya, dinidiscredit niya yung kanyang notarial signature. So, yan daw ang signature niya. Tapos, ito ang pinresent ni Guteza na sinasabi nilang fake. Fake daw. Pero dito sa website, ng government website, ito nga, puntahan nyo, i-check nyo, huling-huli ang putang ina na binago niya yung kanyang signature. Alam nga naman, magkaibang tao ito. Okay, tignan nga natin. So, kailangan siyang I hope, I will open both my cellphone para maipakita ko to sa inyo. Paliba, tayo kasi, hindi tayo ganun ka maraming, tech, There we go. Okay. Ngayon, okay, tignan ko ulit yung agreement, ha? Papakita ko ulit sa'yo, tanggalin na natin to. Huling-huli talaga ang gago. So, ayan po yan, no? Tiesa, ayan, enter ko yung website. Bubuksan natin yung website. Tignan natin yung contract dito kanina. Dalawang contract, dalawang notary ang ginawa niya actually. Ito naman tong minsan tong natin, ang ating, what you call it? Ang ating, ayaw makisama. Ayaw mag-pull up. Okay? Mabagal. So, dito na lang tayo, palibasa itong phone na to. Okay. So, ulitin ko po ulit sa kaalaman ng lahat. Ito pong kanyang signature, Attorney Peachy Rose. Tignan natin kung magkapareho para ma-verify natin kung isang tao ito. So, ang kanyang notarial commission number is number 2024-166. Tama ba to? Ito ba yung number? Dahil lang. Number 2024. Tignan mo yung number. Number 2024-166. Okay? Tignan ko, yan. Again, yan po yung perma niya sa Tiesa na nag-notary din siya. Then titignan natin yung kanyang notarial number, kung tama. Okay, tignan natin, 166 ba? Kaso lang burado eh. Okay? Burado kasi yun dito. I hope, pero isang tao lang to. Ayan yung kay Guteza. Mga kababayan, huli na naman. May nahuli na naman tayong sindikato ngayong araw na ito. Yes, abangan nyo po sa ating Facebook. I-screenshot natin ito. So, naintindihan nyo na nung ang sworn statement ni Guteza ay real. Kasi doon sa mga previews na ninotarize nitong si Peachy, itong lawyer na ito, mga kababayan, si Espera, okay? Yung mga nakaraan niyang ninotaryo ay match dito sa sworn statement ng Guteza. Now, dahil I don't know anong pumasok sa utak niya, sino ang nag-utos sa kanya, whatever. Isasend natin kay Senator Marcoleta. Ngayon, binago niya yung signature niya. You cannot do that. Siya dapat ang madisbar. Siya dapat ang Siya dapat ang makulong. Kasi may parusa yan. Maliban sa disbar, perjury, I don't know kung ano pang pwedeng ikaso dyan, mga kababayan. So ngayon, binabaliktad nila na itong si Colonel, si Master Sergeant. Si Master Sergeant Orly Guteza pa ngayon ang nagsisinungaling at pumiki nitong dokumento na ito. So bingo na naman sila, huling-huli na naman ang Jutang Gina. So nananawagan ako sa ating mga palangga sa mainstream media, i-headline nyo na ito. Dahil ipopost natin after my vlog dyan sa ating Facebook page. Diba? So nakita nyo kung gaano ka walang hiya. Kung hindi tayo talaga gumawa ng our own research, kung walang mga taong nagmamalasakit sa atin, thank you, AJ. Alam mo, natutuwa ako eh. Kaya alam niyo ako, sumasagot ako ng mga random calls sa Facebook page ko. Sabi ganun sa akin, Miss Maharlika, pakicheck nyo nga po ito. Okay? Kasi nakita niya, nagsisearch lang daw siya, bigla siyang napunta doon. So that's talagang inadya ng langit
para malaman natin na itong abogadong ito, siya ang dapat kasuhan, siya ang nagbago ng signature niya. Binago niya dun sa kanyang statement, ay sa kanyang panawagan na kung saan nagsisinungaling daw si Guteza. Pero kitang-kitang ebidensya, andyan, sinend ko sa inyo yung website, o simulan nyo na rin mag-post kayo mga palangga. Yeah, disbarment talagang siya dapat ang makulong, mga kababayan, dahil siya ang sinungaling. Sila gusto nilang i-taint ang reputation o ang dignidad ni Master Sergeant Guteza, pero siya pala ay sinungaling. Ang tanong, Espera, sino ang nag-utos sa'yo? Si Tambaluslos? Dahil idiniin dyan si Tambaluslos, si Martin Romualdez, na humakot si Guteza ng bilyon. More than a billion pa, dahil isang pagkakataon lang yung bilyon na pera ng bayan at inalay kay Romualdez, kay Zaldico, at inalay sa Malacanang. Kaya mga kababayan, talagang dapat ninyong kalusin o talagang patalsikin na ang bangag na administration, dahil itong kanilang mga investigation, independent chuba-chuchu na yan, mga kababayan, yan ay mga palabas lamang. Dahil dito sa araw na ito, sa ipinakita nating signature, ay talagang nagsisinungaling siya. Okay? Sobra talaga ang eksena. So I hope i-share nyo yan, i-share nyo itong vlog na ito, then i-screenshot nyo or pumunta kayo dyan sa website, pero mamaya i-share natin sa ating Buljakan. So mag-move forward tayo sa ating mga susunod na topic, dahil syempre ang pinag-uusapan pa rin natin ang mga salot sa bayan katulad ni Trillanes na nagpicture-picture doon sa The Hague at itinanggi niya na hindi daw niya dinalaw si PRRD sa kulungan o sa ICC. So yan ang sinabi dito sa balita, dahil di ba napatanong si Kong Pulong Duterte na Trillanes, sabi niya, pumunta ka ba dyan para mag-welfare check? Di ba? So ngayon, mga kababayan, ang sabi ni Trillanes daw, hindi daw siya pumunta sa loob. So, paano naman tayo maniniwala? Dahil magkakasabwat yan sila. Magkakasabwat ang ICC, ang bangag na administration, at syempre, ang lahat, pati NPA. Mga kababayan. Tapos sasabihin itong gobyernong bangag. Okay? Na what? Imbestigahan natin, Tapos recently, nagkaroon ng pagpupush daw itong si Aimee, diba? Si Aimee Babalu, si Aimee Bangag, di ba, na ituloy daw itong hearing dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Alright, tuloy-tuloy daw, dapat daw, sabi niya dito sa kanyang statement, I think kanina to, hindi naman nagtatapos sa flood control at nakikita natin na may mga testigo pa na nais pang magsalita at iyong unprogram pa na hindi pa natalakay. Tapos may foreign assisted pa na trillion nga. Naku, napakarami pa ng bitin, kaya nagtataka ako kapag nagsalita ako tungkol sa unprogram, parang pinipigil kami kasi aabot yun sa mas mataas kasi pataas ng pataas kasi ang tinutumbok Itong ulol na to, interview pa lang ito sa DZRH, pataas ng pataas, yung kapatid mo ayaw mong tumbukin. Kasi sabi niya dito, ang balita, wala na raw blue ribbon. Tiklop na raw iyong investigasyon. Iyong announcement kagabi, sabi niya, nakakatawa nga Hindi na ako naniniwala din sa investigasyon na alam mo naman ang ending. Meron bang, sabi niya, mayroon bang sine na alam mo na ang ending? Saan naman ang suspense doon? Parang bawal umabot na lampas ni Zaldico. Hanggang doon lang, tapos pupukulan ka na. Ganyan-ganyan. Ay naku, ay mitigilan mo. Alam mo ang kapatid mo ang involved. Alam mo ang kapatid mo ang pumirma ng ng national ng budget na yan for the whole year. Kaya tigilan mo na yung mga drama-drama mo. 'Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, kaninang umaga, nung kanilang hinakot ng madaling araw ang mga luxury cars ng mga Diskaya, dapat hinakot na rin nila lahat ng mga luxury cars ng mga kongresista. Okay, katulad ni Pimentel na may koleksyon ng mga kotse, katulad ni Abante, yung mga hayop na yan dahil magkakasabwat silang lahat dyan. Pero si Diskaya lang kasi yun lang ang gusto nilang panagutin. Diba?
Yun ang gusto nilang panagutin, ililihis na naman kayo mga kababayan. So walang mangyayari dahil ang mga drama ng Malacanang ngayon, kailangan panagutin si Ko. Okay? Pero alam naman natin sino ang mastermind ng lahat ng ito. Again, ang mastermind ng lahat ng ito ay si Lisa Tanas, si Marcos Jr., ang protector at ang godfather at kasama na rin sa pagplano nito ay si Tambaloslos, si Martin Romualdez. So kahit ano pang statement ng gobyernong bangag, mga kababayan, na kailangan yung flood control na yan, dapat kailangan natin papanagot si Zaldico. No? Kaya nga sabi ni Pulong Duterte ngayong araw na ito, sabi niya, wag gawing props yung yung investigation. Sabi pa nga dito sa kanyang Facebook post, kung talagang seryoso ang gobyerno at mga independent agencies sa paglinis ng flood control projects, tigilan ang paggamit ng investigation bilang props para publicity. Exactly. Talagang props lang talaga ang ginagawa nila, kunwa-kunwarian lang, pero hindi pa nanagutin, okay? Si Marcos Jr., 'di ba? Si Lisa Tanas at si Martin Romualdez. Kasi diniscredit na nga nila si Goteza na kesyo fake daw ang signature. And now, pinakita ko sa inyo na hindi fake ang signature. Forward natin ngayon kay Kong Marcoleta, mga palangga. Alright? Tax evasion case versus government official. Contractor sa flood control, inahanda na ng BIR. Diyos ko, ang tatargetin lang naman nila dyan, yung hindi nila kaalyado o yung mga nilaglag nila. Alam naman natin, nakasabwat pa rin ng Bangag Administration ang BIR. Okay? Even itong, tawag dito, itong NBI na nagbigay-bigay ng statement, okay, na habulin nila si Garma pabalik sa Pilipinas, sila rin naman ang promotor niyan. Ginamit nila yan laban kay PRRD. So mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, wag nyo nang tagalan. Kasi may mga, may mga lumalabas na mga balita, lalo na dito kay Congressman Miao Miao, na mukhang mag-aalsa daw itong, nagagalit na itong mga men and women in uniform. So ang tanong ko dito, talaga bang nagagalit kayo? Right? Kasi lahat ng mga nag-iimbestiga, merong kaugnayan sa mga contractors katulad ng ni Ping Lacson na dinidenay niya ngayon. Itong, wala naman daw silang parang wala daw contribution ng mga diskaya sa kanya based dun sa picture na ipinakita na pinost actually ni Congressman Kiko Barzaga na kung saan kamit, ito, talagang nag-meet up 22 hours ago na nag-meet up itong si Lacson at ang mga diskaya. Tapos kung todo denied na siya ngayon, bakit sila nag-meet up? Hi Yumi, how are you? Elisef, how are you? Ang ating mga team Alindog, bakit sila nag-meet up? So nakikita niyo, wala na po kasi talagang saysay ang nyo dyan, yung sitwasyon ninyo, kung kayo ay magpatumpik-tumpik pa. Alright? Sinabi ni Lacson na wala daw, yung kanyang pakikipag-meet up, wala lang daw yon. Okay? Tingnan na, ano sabi niya dito. Ano sabi niya dito? Sabi niya, hindi daw siya nakatanggap ng campaign fund o nag-offer ang mga diskaya. Okay? Sabi niya dito, sabi niya also, I did not have any idea who they were or their businesses since we didn't talk much. It was Fred Villaroman who did most of the talking. Ano pinag-usapan nila? Pinakilala na siya, parang nag-meet and greet lang sila, parang artista. Diba? Imagine mo yung mga nag-iimbestiga sa pagnanakaw ay what? Dapat din silang imbestigahan. Dapat talaga silang tanggalin, mga kababayan. Yan ang malungkot na katotohanan. Kung hindi pa kayo kikilos, ay wala na talaga kayong pag-asa. Ngayon, nililindol na tayo dyan sa Cebu. Sana nga ang nilindol na lang, yung Malacanang, sana ang nilindol na lang, Kongreso, Senado, nang maubos sila at na mapalitan na yung mga hinayupa. Diba? And now, panibagong budget, 2026, magkano? 6.7 trillion? Mapupunta na naman yan sa kamay ng mga hinayupa. Tapos,
may mga binalita dito actually sa Filipino Star na tinangka daw ng kampo ni Zaldico na ipa-deregister yung mga choppers. Napigilan daw ng gobyerno. Wow, galing-galing-galing na naman, di ba? Gobyerno na naman ni Marcos. O, dapat dito sa mga choppers na to, kung talagang gusto nilang panagutin to si Zaldico, kunin na lahat. Sabi ko nga kanina, lahat, designer, sunugin, yung mga kotse, sirain, lahat. At itong mga pag-freeze sa mga account nila, pagkukuha sa mga pera na yan, dapat talagang ibigayan sa taong bayan. Pero again, hanggang balita lang naman yung mga yan, i-headline lang, tapos makakalimutan nyo na, mapagtatakpan nyo na, tapos yung pala, hindi natin alam, na unfreeze na naman yung account nila, nakuha na naman nila dahil malakas sila sa bangag administration. Kahit ano pang sabihin ni Marcos na hindi siya mag-medal dito sa investigation sa ICC, sa Independent Commission na ito, mga kababayan, ito ay isang malaking kasinungalingan. Okay? Yun nga, sabi ko nga, may mga balibalita na mga umuugong-ugong, itong si, sinabi ni Meow Meow Meow, okay? Sabi niya, bakit parang once a week laging may bagong kuna na babalitaan? Anyari dyan sa AFP. Philippines versus Marcos. People power. Nananawagan na siya ng people power. So I just don't know, no? Dito sa mga natin, mga support na mga armed forces of the Philippines, mga men and women in uniform. So hindi pa natin alam kung kailan sila kikilos. Dahil syempre ang press release ni Teodoro, mga kababayan, na intact, okay, ang military daw ay yung ang kanilang support dito sa administrasyon ni Bangag. Tapos recently, parang ilang percent yun yung sinasabi nila na yung trust rating ni Bangag tumaas daw. Was it 16%? Na-scan ko lang kanina. Whatever percent. Pero yan ay kasinungalingan. Kasinungalingan yan na tumaas ang tawag dito, ang kanyang trust rating. Yan po ay bayad na naman ni Bangag yan para linlangin kayo. Okay? So, talamak ang kalamidad, bagyo, lindol, mga negosyante, pinagugurgur, hold up.